Humihina na ang resources ng MNLF Miswari faction na nasa likod ng pagsalakay sa Zamboanga City. Ayon sa AFP, nasa 20 hanggang 30% na lamang ang lakas ng nasabing grupo. Ang detalye sa ulat ni Waywaya Macalma. 2 barangay na lang ang tinututukan ng mga otoridad ngayon sa Zamboanga City, habang 20 hanggang 30% na ang natitirang lakas ng mga rebelding grupo. Gayon din ang supply ng kanilang armas at bala ay kumukonti na lang sa ika-10 araw ng sigalot sa lungsod ng Zamboanga, na kung saan isa ito sa pinagtataka ng mga otoridad kung saan sila nakakakuha ng supply sa ilang araw ng pakikipagbakbakan sa mga otoridad. They probably are now low in ammunition, but still one bullet still can kill. So yun talaga ang and we probably attribute that the waning of their resistance or their ability to or capability to fight. Dagdag pa ng opisyal na si Commander Javier Malik ay nasa 2 barangay na nabanggit. Samantala, kinumpirma ni Brigadier General Tutaan na isa sa mga nag-udyok sa mga rebeldeng Moro National Liberation Front na magsagawa ng kilos protesta at itaas ang kanilang bandila sa Zamboanga City Hall ay dahil sa kapalit na 10,000 piso. Gayunman, inaalam ng mga otoridad kung ang lahat ng mga MNLF na nasa kustudiyan nila ngayon ay pare-pareho ang kanilang statement ukol rito. The situation right now, there are now packets of resistance or fires coming from the MNLF Miswari faction side. This is in Santa Catalina. Of course, this is just within the boundary of Santa Barbara and Santa Catalina. This morning, a fire broke out again in that area. I would say the exact place is between the 2 barangays. We believe that there's still about more or less 70-75 members of the armed group. But then again, the number of hostages is still not fixed, but definitely we have reports that there are still just being held by the Miswari faction of the MNLF, and still they are being used as a human shield. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma.